Magandang araw sa inyo. So, for today, ang pag-uusapan natin is yung mga iba pang naiwan nating part nitong ating page layout dun sa nakaraang discussion natin. Okay? So, kung mapapansin nyo dito sa ating page layout, meron pa tayong arrow dito, no? So, meron pa ritong scale to fit, sheet options. So, okay? So, lahat, eto kasing nakalabas dito is yung mostly used na mga menus natin. Okay? So, kapag kinlik natin to, lalabas yung pinaka, teka, bago natin i-click to, pakita ko lang to. May lumalabas dito. Pag kinlik mo dito, may lalabas na window na sasabihin na, don't see what you're looking for, check out for the full set of page formatting options. So, etong kabila, ganun din. Etong isa, ganun din. So, pag kinlik natin, kahit ano dyan sa tatlong yan, eto lalabas itong mga options natin. So, sa page, margins, header, footer, sheet. Okay? So, again, etong scale to fit na to. So, ayan, na pag-usapan natin nung nakaraan nito, yung itong ating kung ano man yung ating orientation, no? So, portrait or landscape, yung scaling natin. Ito yun, scale 100%. So, normal size. Fit to page or width. So, ito yun, may automatic one page, two page, more pages. So, mag-scale siya to fit. Depende kung ano yung kailangan natin dito or yung gusto natin gawin. Okay? So, margins, andito yon. So, ayan. Ito, yung andito. Print grid lines. Ayan. So, parehas din yan ang mangyayari. Pag chinek na dito, obviously, naka-check na rin siya doon. Okay? So, kasi isa lang nga yung function na gusto niyang gawin. So, heading, view, print. Pag chinek natin yan doon, ayun, row and column heading. Okay? Rows to repeat, ayun, nakalagay na doon. Nag-automatic na siyang lagay. So, tanggalin na lang natin. Ayun yung nakaraang nilagay natin. Okay? So, click lang natin yung okay para matanggal yung mga options na sinelect natin. So, again, ito yung mga nakikita natin na medyo naka-gray out na border nitong ating mga cells. Yun yung ating tinatawag na grid lines. So, normally, hindi yan kasama sa printout natin. Okay, so maki-check natin. Pag nag-print tayo dito, ayan, hindi sumama si grid lines. Okay, so ito nakikita natin na to, hindi grid line yan, kundi border. Okay, so again, ayan, pag chinek natin tong print na to, so ibig sabihin, yung border natin, or yung ating grid line sasama sa printout. Okay, pero normally hindi natin ginagawa yan kasi hindi naman natin kailangan lahat merong border. Okay, so eto, kunyari i-select natin at gusto natin magkaroon ng linya yung mga border ng kada cell. Okay, so instead of dito sa page layout, actually pwede tayo mag right click, format cells. Ayan, so meron tayong formatting ng cells. Hindi ko na-discuss to last time, no? Pero ang pinanggit ko lang about yung numbers at yung mga ganong settings. So, although ito nabanggit ko alignment. So, dito tayo sa border. Okay, so ayan yung sinelect natin, may border. So, pwede rin nating iselect yung none. So, pag in-okay natin, nawala ulit lahat ng border niya. Okay, right click ulit, format cells. So, gusto natin ng outline. So, outline, ibig sabihin yung pinakalabas lang. Ngayon, actually, andito sa sa preview natin. So, outline, ibig sabihin yung pinaka-border niya. Yung labas, yung lahat ng yung buong parang perimeter, kumbaga, ang guguhitan niya. So, kung gusto natin merong pati yung loob, ayan, so click natin yung may inside. So, ayan, so inside lang inilagay natin dito, no? Ito outline, yung buo. Pero ito may mga options pa rin tayong available
dito. So, pwedeng mawala yung sa taas or yung sa baba, yung sa gilid, yung gitna, yung sa right side, yung sa top. So, either dyan, pwede nating piliin kung hanggang saan lang ang gusto natin talaga. So, tayo pa rin yung masusunod. So, may mga option naman dyan. Ito yung mga preset. So, ito yung line style. So, pwede nating baguhin yung hindi lang, kunyari, ito, napaka-boring para sa inyo nung isang diretsong guhit or isang manipis na guhit. Pwede nating kapalan yan. Okay? So, i-apply niya rin yan dito. Kunyari, i-okay natin to. Ayun. Kita nyo, naging makapal yung kanyang mga border. Okay, so format cell ulit tayo. So, gusto natin maging double line halimbawa. So, ayan. So, okay. So, right click ulit natin, format cells, and tanggalin na lang natin ulit lahat. Okay. So, ayun. Para doon yung function ng format cells na yon. Okay. So, check ulit natin tong print na to kasi ay natin ma-print lahat ng grid lines. So, etong arrange na to, actually hindi ko diniscuss, no, kung napansin niyo, hindi ko diniscuss itong breaks at saka ito. Banggitin ko lang normally kasi ito mga to, para sa akin, mas useful uh, pag ginagamit natin siya sa Microsoft Word. So, may mga sentences or stories or paragraphs tayong tinatype, mas okay itong page break gamitin doon or mga reports. So, etong arrangement naman usually pag may mga object tayo na nandito sa ating worksheet, no? Ano ba yung object na sinasabi ko? So, ano ba ito? Click natin itong bring forward na to. Bring forward. Okay, ayaw niya. Walang lumabas. Okay, kasi normally itong bring forward na to, ginagamit lang natin. Normally magkakaroon ng error yan eh. Pero anyway, yan normally nagagamit natin kapag meron tayong object. Halimbawa ng object, ito, mag-insert tayo ng shape. So, mag-insert tayo ng dalawang shape para mas may paliwanag natin ng maayos. So, halimbawa, ayan, kidlat. Okay, ayan na lang, dyan na lang. So, ibahin lang natin yung kulay niya. Okay, so, nilagyan natin ng kidlat. So, ayan, kung makikita nyo ito, ayun, send backward, bring forward, align, ito mga snap to shape. So ito kung napansin nyo, ayan, send backward natin yung ito, yung kidlat. So, pupunta sa likod nung isa pang object. So, pag sinabi naman natin or kinik natin yung bring forward, ibig sabihin, ilalagay mo lang siya sa harapan. So, parang itong mga objects natin, parang i-consider mo na parang actual na object na pwede mong pagpatong-patungin. So, ito yung arrangement na to. Doon mo pwedeng i-align kung ano ba yung dapat nasa ibabaw at ano ba yung dapat nasa ilalim. Okay? So, yun yung use nitong arrangement na to. Okay, so itong mga view natin dito sa sheet options natin, nandito rin yan sa view. So, ayan, nakikita nyo yung grid line. So, i-minimize lang natin to para at least maalala natin na, napag-aralan na pala namin yan. O, ayun. Paano ko na-minimize? Sandali. So, pag kinlik nyo yung corner nung ating object, ayan, nadadrag na natin siya. Okay, so pwede nating i-adjust yung size niya depende sa kung saan side kayo magse-select. Okay. So ngayon, halimbawa, itong object na to, ayan. Ito, maraming hindi nakakaalam nito. Na halimbawa ito, dinrag natin kasi from corner. So, nag-a-adjust pa rin yung okay, ito para mas malinaw. Pag etong sides ang dinrag natin,
yun lang ang nag-a-adjust. So, kaganito, dinrag natin yung side, ang movement lang niya left to right. Pag dinrag natin tong sa baba, ang movement niya lang up or down. Pag dinrag natin tong corner, so yan, either way, left or right, yun, left to right or up and down, pwede mag-adjust yung size ng ating object. Okay? Pero one thing na maraming hindi nakakaalam is kapag dinrag mo tong corner na to, halimbawa itong dito sa corner ng object natin at pinrest mo yung shift, okay, nakapress yung shift mo, tapos drag mo yung dito sa corner. So, kung napansin nyo, ang hindi nagbabago yung aspect ratio or yung difference nung sides natin. Okay? So, ibig sabihin, kung halimbawa square ito, halimbawa lang, tong ating object is parehas ng size 2 by 2, halimbawa. So, square yung ating object. Pag sinelect natin sa corner at pinrest natin yung shift sa ating keyboard, yung aspect ratio or yung size ng mga sides, nagbabago yung size pero yung kanyang scaling is parehas. So kung nag-adjust ka, ginawa mong naging 2 cm or 4 cm yung one side, ganun din yung mangyayari sa kabila. So hindi nagbabago yung sinasabi niyang aspect ratio. So yung pag-click sa corner na to at pag-click sa shift, parang sinasabi natin na nakalock yung aspect ratio. Okay? So pag kinlik mo yan, hindi mo na kailangan. Magandang araw sa inyo. So for today, ang pag-uusapan natin is yung mga iba pang naiwan nating part nitong ating page layout dun sa nakaraang discussion natin. Okay? So kung mapapansin nyo dito sa ating page layout, meron pa tayong arrow dito, no? So meron pa ritong scale to fit, sheet options. So okay, so lahat ito kasi nakalabas dito is yung mostly used na mga menus natin, okay? So kapag kinlik natin to, lalabas yung pinaka teka, bago natin i-click to, pakita ko lang to. May lumalabas dito. Pag click mo dito, may lalabas na window na sasabihin na don't see what you're looking for, check out for the full set of page formatting options. So, etong kabila, ganun din. Etong isa, ganun din. So, pag click natin, kahit ano dyan sa tatlong yan, eto lalabas, itong mga options natin. So, sa page, margins, header, footer, sheet. Okay? So, again, itong scale to fit na to. So, ayan, na pag-usapan natin nung nakaraan nito, itong ating, kung ano man yung ating orientation, no? So, portrait or landscape, yung scaling natin. Ito yun, scale, 100%. So, normal size. Fit to page or width. So, ito yun, may automatic 1 page, 2 page, more pages. So, mag-scale siya to fit. Depende kung ano yung kailangan natin dito or yung gusto natin gawin. Okay? So, margins, andito yon. So, ayan. Ito, yung andito. Print grid lines. Ayan. So, parehas din yan ang mangyayari. Pag chinek na dito, obviously, naka-check na rin siya doon. Okay? So, kasi isa lang nga yung function na gusto niyang gawin. So, heading, view, print. Pag chinek natin yan doon, ayun, row and column heading. Okay? Rows to repeat, ayun, nakalagay na doon. Nag-automatic na siyang lagay. So, tanggalin na lang natin. Ayun yung nakaraang nilagay natin. Okay? So, click lang natin yung okay para matanggal yung mga options na sinelect natin. So again, itong ito yung mga nakikita natin na medyo naka-gray out na border nitong ating mga cells. Yun yung ating tinatawag na grid lines. So normally hindi yan kasama sa printout natin. Okay, so maki-check natin.
Pag nag-print tayo dito, ayan, hindi sumama si grid lines. Okay? So, ito nakikita natin na to, hindi grid line yan, kundi border. Okay? So, again, ayan. Pag chinek natin tong print na to, so, ibig sabihin, yung border natin, or yung ating grid line sasama sa printout. Okay, pero normally hindi natin ginagawa yan kasi hindi naman natin kailangan lahat merong border. Okay, so eto, kunyari i-select natin at gusto natin magkaroon ng linya, yung mga border ng kada cell. Okay, so instead of dito sa page layout, actually pwede tayo mag right click, format cells. Ayan, so meron tayong formatting ng cells. Hindi ko na-discuss to last time, no? Pero ang pinanggit ko lang about yung numbers at yung mga ganong settings. So, although ito nabanggit ko alignment. So, dito tayo sa border. Okay, so ayan yung sinelect natin, may border. So, pwede rin nating iselect yung none. So, pag in-okay natin, nawala ulit lahat ng border niya. Okay, right click ulit, format cells. So, gusto natin ng outline. So, outline, ibig sabihin yung pinakalabas lang. Ngayon, actually, andito sa sa preview natin. So, outline, ibig sabihin yung pinaka-border niya. Yung labas, yung lahat ng yung buong parang perimeter, kumbaga, ang guguhitan niya. So, kung gusto natin merong pati yung loob, ayan, so click natin yung may inside. So, ayan, so inside lang yung nilagay natin dito, no? Ito, outline, yung buo. Pero ito, may mga options pa rin tayong available dito. So, pwedeng mawala yung sa taas or yung sa baba, yung sa gilid, yung gitna, yung sa right side, yung sa top. So, either dyan, pwede nating piliin kung hanggang saan lang ang gusto natin talaga. So, tayo pa rin yung masusunod. So, may mga option naman dyan. Ito yung mga preset. So, ito yung line style. So, pwede nating baguhin yung hindi lang, kunyari, ito, napaka-boring para sa inyo nung isang diretsong guhit or isang manipis na guhit. Pwede nating kapalan yan. Okay? So, i-apply niya rin yan dito. Kunyari, i-okay natin to. Ayun. Kita nyo, naging makapal yung kanyang mga border. Okay, so format cell ulit tayo. So gusto natin maging double line halimbawa. So ayan. So okay, so right click ulit natin, format cells, and tanggalin na lang natin ulit lahat. Okay. So ayun, para doon yung function ng format cells na yon. Okay, so check ulit natin tong print na to kasi ay nating ma-print lahat ng grid lines. So, etong arrange na to, actually hindi ko diniscuss, no, kung napansin niyo, hindi ko diniscuss itong breaks at saka ito. Banggitin ko lang normally kasi ito mga to, para sa akin mas useful pag ginagamit natin siya sa Microsoft Word. So, may mga sentences or stories or paragraphs tayong tinatype, mas okay itong page break gamitin doon or mga reports. So, etong arrangement naman usually pag may mga object tayo na nandito sa ating worksheet, no? Ano ba yung object na sinasabi ko? So, ano ba ito? Click natin itong bring forward na to. Bring forward. Okay, ayaw niya. Walang lumabas. Okay, kasi normally itong bring forward na to, ginagamit lang natin. Normally magkakaroon ng error yan pero anyway. Yan normally nagagamit natin kapag meron tayong object. Halimbawa ng object, ito, mag-insert tayo ng shape. So, mag-insert tayo ng dalawang shape para mas may paliwanag natin ng maayos. So, halimbawa, ayan, kidlat. Okay, ayun na lang.
dyan na lang. So, ibahin lang natin yung kulay niya. Okay, so, nilagyan natin ng kidlat. So, ayan, kung makikita nyo ito, ayun, send backward, bring forward, align, ito mga snap to shape. So ito kung napansin nyo, ayan, send backward natin yung, ito, yung kidlat. So, pupunta sa likod nung isa pang object. So, pag sinabi naman natin or kinik natin yung bring forward, ibig sabihin, ilalagay mo lang siya sa harapan. So, parang itong mga objects natin, parang i-consider mo na parang actual na object na pwede mong pagpatong-patungin. So, ito yung arrangement na to. Doon mo pwedeng i-align kung ano ba yung dapat nasa ibabaw or ano ba yung dapat nasa ilalim. Okay? So, yun yung use nitong arrangement na to. Okay, so itong mga view natin dito sa sheet options natin, nandito rin yan sa view. So ayan, nakikita nyo yung grid line. So i-minimize lang natin to para at least maalala natin na napag-aralan na pala namin yan. Ayun, paano ko na-minimize? Sandali. So pag kinlik nyo yung corner nung ating object, ayan, nadadrag na natin siya. Okay, so pwede natin i-adjust yung size niya. Depende sa kung saan side kayo magse-select. Okay. So ngayon, halimbawa, itong object na to, ayan. Ito, maraming hindi nakakaalam nito. Na halimbawa ito, dinrag natin kasi from corner. So, nag-a-adjust pa rin yung... So, okay, ito, para mas malinaw. Pag itong sides ang dinrag natin, yun lang ang nag-a-adjust. So, kaganito, dinrag natin yung side, ang movement lang niya left to right. Pag dinrag natin tong sa baba, ang movement niya lang up or down. Pag dinrag natin tong corner, so yan, either way, left or right, left to right or up and down, pwede mag-adjust yung size ng ating object. Okay? Pero one thing na maraming hindi nakakaalam is kapag dinrag mo tong corner na to, diba, itong dito sa corner ng object natin at pinrest mo yung shift, okay, nakapress yung shift mo tapos drag mo yung dito sa corner. So kung napansin nyo, ang hindi nagbabago yung aspect ratio or yung difference nung sides natin. Okay, so ibig sabihin kung halimbawa square ito, halimbawa lang tong ating object is parehas ng size 2 by 2 halimbawa. So square yung ating object. Pag sinelect natin sa corner at pinrest natin yung shift sa ating keyboard, yung aspect ratio or yung size ng mga sides, nagbabago yung size pero yung kanyang scaling is parehas. So kung nag-adjust ka, ginawa mong naging 2 cm or 4 cm yung one side, ganun din yung mangyayari sa kabila. So hindi nagbabago yung sinasabi niyang aspect ratio. So yung pag-click sa corner na to at pag-click sa shift, parang sinasabi natin na nakalock yung aspect ratio. Okay? So pag kinlik mo yan, hindi mo na kailangan i-press yung shift. Naka-save na lang yung aspect ratio niya or nakalock na yung aspect ratio. Okay? Ito, pag sinelect natin yung corner ng ating object at pinrest natin tong shift, nakalock yung aspect ratio ng ating object. Ibig sabihin, yung parehas na sides niya mag-a-adjust ng laki depende kung hanggang saan nyo i-drag ito. So kung napansin nyo ito, hindi ako nakapindot. Pag ginalaw natin, nagbabago yung length nung ating
sides. Okay? So, pero pag pinrest natin yung shift at doon tayo sa corner naka-select, ibig sabihin, kung etong side natin, kung dati 1 inch, naging 2 inches dahil sa pag-drag natin. Same thing yung mangyayari dun sa kabilang side. Okay? So, eto, hindi tayo nakaselect, pero pag once na pinrest natin itong shift na to, na parang nakalock na yung aspect ratio. So, same thing ang mangyayari kapag ni-right click natin itong ating object and pumunta tayo dito sa format cells, format shape. Okay? Sorry, hindi itong format shape ang gusto kong mangyari, pero ayan, itong shape options natin, ito yung mga fill, ibig sabihin yung kulay niya, pwede magbago. No fill, so wala. Kung solid fill, ayan, magkakaroon ng kulay yung loob ng ating object. Gradient fill, ibig sabihin lang yan, parang unti-unting nagbabago yung kulay niya. So from, para bang kung titingin tayo sa langit, para bang yung kulay ng langit kapag mag-uumaga or magpahapon na paggabi. So, hindi pantay yung kulay. Unti-unting nagiging madilim yung isang side tapos papaliwanag. So, yun yung sinasabing gradient fill. Okay. So, ayan yung effect na sinasabi ko. Or palitan natin ng linear. Halimbawa, so yung isang side, naka-angle kasi pala ng 45 degrees. So, yeah, so, diba? So, from dark, nagiging light. So, yun yung sinasabing linear. So, may mga adjustment pa rin dito. So, maraming pwedeng options. So, nasa sa inyo na kung paano nyo gagamitin. Okay? So, basta, ito yung gusto kong sabihin, yung regarding sa size niya. So, shape options regarding sa size niya. So, ito yung sinasabi kong nakalakang aspect ratio. So, kung napansin nyo, hindi ko pe-press itong shift. Pero, pag dinrag ko to, automatic nang nag-a-adjust yung kanyang mga sides. Okay, so from, ayan, so 3.42, parehas naging 3.42. So, any adjustment na gawin nyo, magiging pantay pa rin yung sides niya in terms of yung adjustment niya. Pero pag hindi nakalaki yung aspect ratio, dinrag natin ganon, ayan, nakita nyo yung height naging 2.35, ito naging 5.17 yung width niya. Okay? So, pag ito, dito kayo, may nakita kayo dito sa bandang side niya na may kulay na eto, depende kasi itong side na to is regarding to dun sa kanyang ano ba tawag dito, bevel o yung kanyang curve dun sa kanto, no? So ayan, pwedeng mawala yun or pwedeng meron. So hanggang magiging circle na siya. At eto naman, makita nyo itong mga sides niya may mga bilog-bilog lang. So ibig sabihin, yun yung mga corners na pwede kayo mag-adjust. So eto, pag nakita nyo mag-ganon, ibig sabihin, pwede nyo i-rotate yung inyong object. Okay? So eto, rotation, nakita nyo nagbago. Okay? So, aside from adjustment ng height and width niya, pwede rin nating i-scale yung adjustment. So, pwedeng from 2.67, sabihin natin 50% nun. Okay? So, kung gusto nyo madoble, bigyan nyo 100%. Or gusto nyo ito, doble nito, 200%. Okay? So, adjustment based on dun sa original natin na height. Okay? So, again, pag pinrest natin yung shift, it's as if that na-check natin dito yung aspect ratio. Okay? So, yun. Shift. Ayan. Okay? So, lagay lang natin sa 0 to. So, ayun. Sana malinaw yung part na yun. Kasi yun, magagamit nyo rin sa ibang mga, hindi lang dito sa Microsoft Excel, kundi para sa Word, PowerPoint, or
any Microsoft Office application. Usually, across the apps naman or across the Microsoft Office, ganon yung nagiging treatment nila dito sa mga adjustments dito sa or mga use nito dito sa menu bar natin. Okay? So, ito hindi na tayo nakalampas sa formatting ng cells. So anyway, lahat naman yan is magiging useful once na napunta tayo sa or naging mas advanced na yung ginagawa natin. Okay?